Sinampulan na natin ang 34 na kawani ng DNR, isang PNP Provincial Director at 7 Chiefs of Police. Pinapaliwanag na rin po natin ang isang Regional Director ng PNP na nagbingi-bingihan sa aking utos at tagbulag-bulagan sa mga dambuhalang trosong dumaan sa kanilang tanawin. Kung hindi kayo umayos, isusunod namin kayo. Magkublibang kayo sa ilalim ng inyong mga padrino, aabutan namin kayo, isasama na rin namin ang mga padrino nyo. Kaya bago pa magkasalubong ang ating landas, ako po yung muli makikiusap, mas maganda sigurong tumino na kayo. Mula sa sinapupunan, sa pag-aaral at pagtatrabaho, may pagbabago na haharap sa Pilipino. At sakaling piliin niya magserbisyo sa gobyerno, tuloy pa rin ang pag-aaruga ng Estado hanggang sa kanyang pagre-retiro. Tatanawin ng pamahalaan ang kanyang abag bilang lingkod bayan at hindi pagdadamot sa kanya ang pensyong siya rin naman ang nagpuhunan. Isipin po ninyo, at ako po'y nagulat dito, may mga pensyonado tayong tumatanggap ng 500 piso lamang kada buwan. Paano kaya niya ito pagkakasayin sa tubig, kuryente at pagkain araw-araw? Ang ating pong tugon, pagsapit ng bagong taon, hindi na bababa sa 5,000 piso ang matatanggap ng buwanang pensyon ng ating old age and disability pensioners. Masaya tayong matutugunan natin ang pangangailangan nila ngayon nang hindi isinusugal ang kapakanan ng mga pensyonado bukas. Iba na po talaga ang mukha ng gobyerno. Sumasabay na po sa pribadong sektor ang ating pasahod para sa entry level. Pero kapag sabay kayong na-promote ng kaklase mong piniling magpribado, nagkakaiwanan na. Mahahabol din po natin yan. Pero sa ngayon po, ang good news natin sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan, performance-based incentives. Dati, miski palpak ang palakad ng isang ahensya, very satisfactory pa rin ang pinakamababang rating ng empleyado. Dahil sa pakikisama, nahihirapan ng bisor na bigyan ng makatarungang rating ang mga tauhan niya. Nakakawawa tuloy ang mga mahusay magtrabaho. Nawawalan sila ng dahilan para galingan dahil parehas lang naman ang insentibo ng mga tamad at porsigido. Ito po ang isa lamang sa makakabang natin upang tugunan ito. Simula ngayong taon, magpapatupad tayo ng sistema kung saan ang bonus ay nakabase sa pagtupad ng mga ahensya sa kanilang mga target para sa taon. Nasa kamay na ng empleyado ang susi sa kanyang pag-angat. Ang insentibo, maaaring umabot ng 35,000 piso depende sa pagpapakitang ginas mo sa iyong trabaho. Dagdag pa ito sa across-the-board na Christmas bonus na matatanggap mo. Ginagawa natin ito hindi lamang para itaas ang kumpiyansa at ipakita ang pagtitiwala natin sa ating mga lingkod bayan. Higit sa lahat, para ito sa Pilipinong umaasa sa tapat at mahusay na serbisyo mula sa lingkod bayan. At umaasang sila at sila lamang ang itinuturing na boss ng kanilang pamahalaan. Alam po nyo, sa simula pa lang mayroon ng mga kumukwestiyon sa sinasabi nating kung walang kurap, walang mahirap. Hanggang ngayon, mayroon pa rin pong mangilan-gilan nagtatanong, nakakain ba ang mabuting pamamahala? Ang simpleng sagot, siyempre, isipin po natin ang ating pinanggalingan. Dati, parang Wild West ang pamumuhunan sa Pilipinas. May peligro na nga ang negosyo. Sinagad pa ang risko dahil sa ditiyak at nakalihim na patakaran. Kakamayan ka, gamit ang kanan, kokotongan ka, naman na gamit ang kaliwa. Ngayon, dahil patas ng laban at may hayag at di pagbabago-bagong mga patakaran, patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa sa ating ekonomiya, patuloy ang pagpasok ng puhunan, patuloy ang pagdami ng trabaho, patuloy ang positibong siklo ng pagkonsumo, paglago ng negosyo at pagdami ng mamamayang naiempleo. Dahil maayos ang paggugol ng gobyerno, walang tagas sa sistema. Dahil maayos ang pangkolekta ng buwis, lumalago ang kaban ng bayan. Bawat pisong nakokolekta, tsak ang pupuntahan
piso itong diretso sa kalsada, piso para sa bakuna, piso para sa classroom at upuan, piso para sa ating kinabukasan. Dahil maayos ang paggawa ng tulay, kalsada at gusali, itinatayo ang mga ito kung saan kailangan. Maayos ang daanan, mas mabilis ang takbo ng produkto, serbisyo at mamamayan. Dahil maayos ang pamamahala sa agrikultura, tumataas ang produksyon ng pagkain at hindi pumapalo ang presyo nito. Stable ang pasahod at mas malakas ang pambansang ekonomiya. Tunay nga po, ang matatag at malakas na ekonomiyang pinanday na mabuting pamamahala ang pinakamabisang kalasag laban sa mga hamon na kinakaharap ng daigdig. 2 taon po nating binaklas ang mga balakid sa pagunlad. At ngayon, tayo na lang mismo ang makakapigil sa ating sariling pag-angat. Ginawa po natin ang lahat ng ito habang binubuno rin sa bawat bansa sa iba't ibang sulok ng daigdig ang kanilang problema at pagsubok. Hindi po tayo nag-iisa sa mundo. Kaya't habang tinutugunan natin ang sarili natin mga suliranin, ang lamang nabantayan din ang ilang pangyayaring maaaring makaapekto sa atin. Naging maugong ang mga kaganapan sa Baho de Masinloc. May mga mangingisdang Tsinong pumasok sa ating teritoryo. Nasabat ng mga barko natin, iisang alam po ang sumabat sa kanila. At nasabat sa kanilang mga barko ang endangered species. Bilang pinuno, kailangan kong ipatupad ang batas na umiiral sa ating bansa. Sa pagsulong nito, nagbungguan ang 9-dash line theory ng mga Tsino na umaangkin sa halos buong West Philippine Sea at ang karapatan natin at ang marami pang ibang bansa kasama na ang China na pinagtibay naman ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. Iba yung hinahon ang pinamalas natin. Ang barko ng hukbong dagat bilang tanda ng ating malinis na hangarin ay agad nating pinalitan ng barkong sibilyan. Hindi tayo nakipagsagutan sa mga banat ng kanilang media sa atin. Hindi naman po siguro kalabisan na hilingin sa kabilang panig na galangin ang ating karapatan gaya ng paggalang sa kanilang mga karapatan. Bilang kapwa bansang nasa isang mundong kailangang pagsaluhan. Mayroon po tayong mga meron na nagsasabing, hayaan na lang ang Baho de Masinloc, umiwas na lang tayo. Pero kung may pumasok sa iyong bakuran at sinabi sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay sa kanya na, papayag ba kayo? Di naman po yata tamang ipimigay na lang natin sa iba ang sadyang atin talaga. Kaya nga po, hinihiling ko sa sambayanan ang pakikisa sa isyong ito. Iisa lang po dapat ang kumpas natin. Tulungan ninyo akong iparinig sa kabilang panig ang katwiran ng ating mga paninindigan. Hindi po simple ang sitwasyon at hindi magiging simple ang solusyon. Magtiwala po kayo. Kumukonsulta tayo sa mga eksperto at sa lahat ng pinuno ng ating bansa, pati na sa mga kalyado natin. Gayon din sa mga nasa kabilang panig ng usaping ito upang makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat. Sa bawat hakbang sa tuwid dadaan, nagpugla tayo ng pagbabago. Ngunit may mangilang-ilang pa ring pilit na bubunot nito. Habang nagtatalumpati ako ngayon, may mga nagbubulong-bulungan sa isang silid at hinihimay ang aking mga sinasabi. Naghahanap ng butas na ipambabatikos bukas. Sasabihin nila, salita lang ito at hindi totoo ang tuwid na landas. Sila rin po ang magsasabing, hayaan na, magkaisa na, forgive and forget na lang para makausad na tayo. Hindi ko po matatanggap ito. Forgive and forget na lang ang 10 taon na nawala sa atin. Forgive and forget na lang para sa magsasakang nabound sa utang dahil sa kakaangkat natin ng bigas. Ngayon pwede naman palang pagyamanin ang ating sariling lupa. Forgive and forget na lang ba para sa pamilya ng isang pulis na namatay walang kalaban-laban dahil batuta lang ang hawak niya habang hinahabol ang armadong masasamang loob. Forgive and forget na lang ba para sa mga naulila ng 57 biktima ng massacre sa Maguindanao? May babalik pa sila ng forgive and forget.
Forgive and forget ang lahat ng atraso na mga naglubog sa atin sa bulok na estado. Forgive and forget para maibalik ang lumang status quo, ang tugon ko. Ang magpatawad, maaari. Ang makalimot, hindi. Kung ang nakasala, kung ang nagkasala ay hindi mananagot, gagarantiyahan mo ang pagpapahirap muli sa sambayanan. Ang tunay na pagkakaisa at pagkakasunduan ay magmumula lamang sa tunay at ganap na katarungan. Katarungan ang tawag sa plunder case na isinampa laban sa dating Pangulo. Katarungan na bigyan siya ng pagkakataong harapin ang mga akusasyon at ipagtanggol ang kanyang sarili. Katarungan ang nasaksihan natin noong ika-29 ng Mayo. Noong araw na yon, pinatunayan natin posibleng mangibabaw ang katarungan kahit na ang kabangga mo ay may mataas na katungkulan. Noong araw na yon, may isang Delsa Flores sa Panabo, Davao del Norte na nagsabing posible palang iisang batas lang ang kailangan sundin ng court interpreter na tulad ko at ng punong maestrado. Posible palang maging patas ang timbangan, maaaring isakdal at panagutin miski ang mayaman at makapangyarihan. Kaya po, sa susunod na magiging punong maestrado, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan. Napatunayan na po natin posible ang imposible. Ang trabaho natin ngayon siguruhing magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan, matapos man ang ating termino. Marami pong sira sa sistemang kailangan niyong kumpunuhin. At alam kong hindi magiging madali ito. Alam ko po kung gaano kabigat ang pasanin ng isang malinaw na mandato. Ngunit ito ang atas sa atin ng taong bayan. Ito ang tungkuling ating sinumpahan. Ito ang kailangan nating gampanan. Simple lang ang hangad natin. Kung inosente ka, buong loob kang haharap sa korte dahil kampante kang mapapawalang sala ka. Kung ikaw ang salarin, anuman ang apelyido mo o gaano man karami ang titulong nakakabit sa iyong pangalan, may katiyakan din na pananagutan mo ang ginawa mong kasalanan. Salamat din po kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa pagtanggap ng hamon na maging tunay na taunod bayan. Kung tutusin, pwede na niyang tanggihan ang responsibilidad at sabihin, retirado na ako, pwede bang yung iba na lang? Subalit nang ibabaw ang kanyang malasakit sa bayan. Sa kabila nito, may nagregalo pa rin sa kanya ng granada sa bahay. Ma'am, may mga darating pa pong pagsubok. Baka po paglaon, magaya na kayo sa akin na tinatawag. Sabay-sabay pa tinatawag. Nagganid na kapitalistang, kakuntsaba o komunista din, patungong diktador dahil sa mga sigasig na reformang ipinapatupad natin. Bilib po ako sa inyong pagpapakitang gilas at maraming salamat sa pagiging instrumento ng katarungan, lalo na nung kasagsagan ng impeachment trial. Salamat din po sa dalawang institusyong buo-buo ng Kongreso, sa Senado at Kamara de Representante, na tinimbang ng taong bayan at nakitang sapat na sapat. Sa lahat po ng tumulong sa pagpapagana ng mga prosesong pangkatarungan, dumaan kayo sa matinding pagsubok, batikos at agam-agam. Kasama pa ang kaba na kung natalo kayo ang unang pupunterihin ng kalaban. Pero di kayo natinag. Umasa sa inyo ang Pilipino at pinatunayan ninyong tama ang pag-asa sa inyo. Hindi nyo binugo ang sambayanan. Pinaliwanag ninyo lalo ang ating kinabukasan.
Paalala lang po, hindi natatapos ang laban sa isang tiwaling opisyal na natanggal sa pwesto. Sa isang manumalyang kontratang napigil ipatupad o sa isang opisinang naituwid ang pamamalakad. Kaya naman, nananawagan po tayo sa Kongreso na ipasa ang panukala nating isa pang pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act upang mas mapaigting pa natin ang pagpapanagot sa mga tiwali. Itong tinatamasa natin ngayon. Ang bawat nailawan at iilawan pang sityo. Ang bawat daan, tulay, paliparan, tren at daungan. Ang bawat kontratang walang bukol. Ang kaligtasan at kapayapaan mula lungsod hanggang nayon. Ang pagbalik ng piring sa sistemang pangkaturungan. Ang bawat classroom, upuan at aklat na napasakamay ng kabataan. Ang bawat Pilipinong nahahandugan ng bagong kinabukasan, ang lahat ng ito naabot natin sa loob lamang ng 2 taon. Pagtabihin po natin ang 2 taon na ito at ang nakaraang 9 taon ng ating pinagdusahan. Di po ba't sumusulong na ang agenda ng pagbabago? Ang kapareho namin ng atikain, malamang, kasama namin sa agendang ito. At kung kontra ka sa amin, siguro kontra ka rin sa ginagawa namin. Kung kumukontra sila sa agenda ng pagbabago, masasabi ba niyang sila'y nasa panig ninyo? Paparating na naman po ang halalan. Kayo po ang aming mga boss. Ang tagi naming susundan. Ang tanong ko sa inyo, boss, saan tayo tata? Tuloy ba ang biyahe natin sa tuwid na landas o magmamaniobra tayo sa tayo patras? Pabalik sa daan na baluktot at walang patutunguhan. Naalala ko pa po, nung nagsimula tayo, mulat na mulat ako sa bigat ng pasaning sasalubong sa atin. Kabilang ako sa mga nag-isip, kaya pa bang ituwid ang ganitong kabaluktot na sistema? Ito po ang aking natutunan sa 25 buwan ng pagkapinuno. Wala pong imposible. Walang imposible. Walang imposible dahil kung nakikita ng taong bayan na sila ang tanging boss ng kanilang pamahalaan, bubuhatin kanila. Gagabayan kanila, sila mismo ang mamumuno tungo sa makabuluhang pagbabago. Hindi imposible na ang Pilipinas ang maging kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asa na magbibigay at nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rotavirus. Hindi imposible para sa Pilipinas na tumindig at sabihin ang Pilipinas ay sa Pilipino at handa kami ipagtanggol ito. Hindi imposible na ang Pilipino kay tagal nang yumuyuko tuwing may nakakasulubong na dayuhan ang Pilipino ngayon. Taas noong tinitingala ng buong mundo. Talaga naman po ang sarap maging Pilipino sa mga panahon ito. Noong pong nakaraang taon, hiniling ko sa taong bayan, magpasalamat sa mga nakikiambag sa positibong pagbabago sa lipunan. Hindi po biro ang mga pasubok o mga pagsubok na dinaanan natin. Kaya angkop lamang na pasalamatan ang mga taong nakibalikat sa pagkukumpuni sa mga maling idinulot ng masamang pamamahala. Sa lahat ng membro ng aking kabinete, maraming salamat. Mapalad po ang sambayanan at may mga tulad ninyong handang isuko ang pribado at mas tahimik na pamumuhay para maghatid ng serbisyong publiko. Kahit pa batid ninyong ang kapalit ito ay mas maliit na sweldo, panganib at pambabatikos. Maraming salamat po rin. Huwag din po sana nilang masamain dahil personal ko silang pangangalanan. Kina Father Catalino Arevalo at Sister Agnes Guillen na dumidilig at nagpapalago sa aking buhay espiritual, lalo na sa mga panahong sukdulan ang pagsubok sa amin. Maraming salamat din po. Ito po ang aking ikatlong sona. 3 na lamang din po ang natitira. Papasok na po tayo sa kalagitnaan ng ating liderato. Noong nakaraang taon, ang hamon ko sa inyo, iwaksi ang kultura ng negativismo. Sa bawat pagkakataon, iangat ang kapwa Pilipino. Batid po sa tinatamasa natin ngayon, hindi kayo nabigo. Sa inyo nagmula ang pagbabago.
ang sabi ninyo, posible. Humaharap po ako sa inyo bilang mukha ng isang gobyernong kayo ang boss at kayo pa rin ang lakas. Inuulit ko lang, lamang ang mga pagbabagong ginawa ninyong posible. Kaya nga po, sa lahat ng nurse, midwife o doktor na piniling magsilbi sa mga baryo, sa bawat bagong graduate na piniling magtrabaho sa gobyerno, sa bawat atletang Pilipinong bitbit ang watawad saan mang panig ng mundo, sa bawat kawani ng pamahalaan na tapat na nagsiservisyo, kayo po ang gumawa ng pagbabago. Sa tuwing haharap ako sa isang ina na nagsasabing salamat at nabakunahan na ang aking sanggol, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing haharap ako sa isang bata na nagsasabing salamat sa papel at lapis, sa pagkakataong makapag-aral, ang tugon ko, kasama ka sa gumawa nito. Sa tuwing harap ako sa isang OFW at nagsabing, salamat at pwede ko na muling pangaraping tumanda sa Pilipinas, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing harap ako sa isang Pilipinong nagsasabing, salamat, akala ko hindi na magkakakuryente sa aming sityo, akala ko hindi ko naaabuting buhay ang liwanag na ganito, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa bawat pagkakataon na haharap ako sa isang magsasaka, guro, piloto, inenyero, tsuper, ahente sa call center, karaniwang Pilipino. Sa bawat Juan at Juana de la Cruz na nagsasabing salamat sa pagbabago, ang tugon ko sa inyo, kayo ang gumawa nito. Inuulit ko. Inuulit ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing, hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat.